Yo, till the teacher in the lab, multimeter on deck. Test the cap, check that DO, fix it up, no sweat. Magandang araw sa ating lahat. Ito, may nire-repair tayo dito. Washing machine, 5 kilograms. Ang kanyang capacity, gigawash. Sharp ang tatak. Bali, ang issue nito, ito dito. Yan ay tumatagas ang tubig mula sa gear case. Kung i-check natin ang gear case, yan, maluwag na. Ibig sabihin, pag ganyan yung ginawa natin at merong tayong naririnig na tunog, ibig sabihin yan ay kailangan ng palitan ang gear case. Tapos, nung chinek natin ang capacitor nito, ito, capacitor, 7.5 microfarads. Yan ay nasa 6.3 microfarads na. So, mababa na sa 5% na plus minus tolerance. So, kailangan lang magpalit ng bagong capacitor. Kasi nung tinesting natin ito, umaandar naman siya, kaya lang mahina ang ikot ng wash motor. So, papalitan natin ng bagong capacitor. Then, ito, nakabili na ako ng bagong gear case. Ayan, kung itry natin alugin, hindi siya tumutunog, di ba? So, ibig sabihin, ito ay okay. At ito yung ipapalit natin dito na gear case. Tapos, ang capacitor naman, yan ay papalitan natin nitong bagong capacitor. Kung mapapansin ninyo, magkaiba yung style niya, no? Ito ang kanyang style, parang rectangular o naka-box type. Ito naman ay round. Okay lang yan. Ang importante dyan ay yung value ng capacitance at saka yung working voltage. Ito ay 450 volts AC. Kung mapapansin ninyo, 8 microfarads yung binili natin kasi wala silang available na ganito, 7.5 microfarads. Merong konting difference, 0.5 microfarads. Yan naman po ay okay lang. Ang advantage niyan ay at least medyo matatagalan bago bumaba yung capacitance value sa 5%. So, ang epekto niyan ay medyo matatagalan pa yung paggamit natin ng wash motor. Okay? So, ito, ipapalit natin ito dito. Bali, ikakabit natin yan dito. Itong terminal ng wash motor ay ikakabit natin dito sa capacitor. Tapos ito, bagong gear case, ikakabit natin dito. Bali, tanggalin natin ito. Ito, naikabit na natin itong capacitor. Bali, ganyan lang po yung ating pagkabit niyan. Ganyan. Tapos, sa pagtanggal nitong gear case, kailangan tanggalin muna ang pulsator dito sa loob. Dito. Bali, ayan, may screw yan. Gamit lang ng screwdriver. Matatanggal yan. At pag matanggal ng pulsator, sunod na gagawin ay tanggalin yung mga screw dito. Yan. Tanggalin yung mga screw. Tapos matatanggal na yung gear case. Tapos ipapalit na natin itong bagong gear case. Ito na ikabit na natin ang bagong gear case. Ayan o. Kung hugutin natin, hindi na siya tumutunog. Okay? Hindi siya kagaya itong luma. Ayan. Merong tumutunog. So, ibig sabihin, pag ganyan, kailangan na magpalit ng gear case. Bali, ito na napalitan na natin ang gear case. Tapos, sunod natin na gagawin, lilinisin natin itong mga dumi. Linisin natin yan. Tapos, ilagay natin ang capacitor dito. Tapos, itesting na natin. Okay, balik tayo. Bali, ayan na po yung naging setup natin. Andyan yung capacitor at ito yung bagong gear case. At naikabit na po natin yung belt. So, tinitingnan muna natin dito kung meron bang tumatagas na tubig. So, dito chine-check natin kung may tumatagas ba na tubig dyan.
Ito. Diba yan? Hindi naman yung tubig eh. So, chine-check natin kung may tumatagas ba na tubig. Okay naman. Wala. So, i-turn on ko dito sa ibabaw. Yan naman po ay nalagyan na po natin yan ng tubig. I-turn on ko. Ayan. Ayan po ay umikot na. At tingnan natin dito. Okay naman po yung ikot. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa ating channel. At paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.